Okay, isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan ka-update sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo. Magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist. And welcome po sa pinakaunang podcast na kung saan magbibigay linaw sa lahat po ng mga katanungan all about SMDC projects. Ito po ang SMDC Podcast. Okay, so today po is September 10, 2023, araw po ng linggo, at tayo po ay napapakinggan mismo sa Spotify. Ayan, sa lahat po ng mga hindi po nakapag-follow sa aking Spotify account, ayan, pwede niyo po akong pakinggan habang kayo po ay nasa kalagitnaan ng traffic, kayo po ay nasa kalagitnaan ng trabaho, or di naman kaya bago matulog, yan, dahil yamang tayo nga po, ang ating boses daw po ay nakakaantok. Ayan. Naka-upload din po ito, napapakinggan din po tayo sa ating YouTube channel, Justin Archeda-SMDC TV. Ayan, sa Facebook page nga lang hindi tayo napapanood or napapakinggan. Oo, pasensya na po, hindi tayo nakapag-upload lately dyan. But no worries po, no? Sa lahat ng mga nag-aabang sa Facebook page, soon, ayan, makakapag-upload na rin po tayo dyan. Okay, so hindi lang din puro mga Q&A ang ating pag-uusapan mamaya. Siyempre, may mga tamang kwentuhan din tayo, no? Kung ano-ano mga issue, ganyan. Puro mga issue, oo. Ayan, then may mga ano rin tayo, parang hindi naman umay puro SMDC na lang. Siyempre, para din po may mga tamang kwentuhan, may mga kwentuhan din po tayo dito, ayan. Opo, mga kung ano-ano lang. O, para mabuo lang yung buong 40 minutes na na podcast, ayan. Okay, nako kabayan ka updates, kamusta po tayong lahat? Ayan, sa lahat po ng mga patuloy pong kumakayod sa ibang bansa, nagtatrabaho, kumakayod para sa pamilya, gumigising na umaga para magtrabaho, yung mga nagpa-part-time dyan po sa Japan. Ayan, ako isa po magandang araw po. Pupunta po ang aming team dyan mismo sa Japan, ang Team FTR. Ayan, pupunta po sila. Wala po akong petsa kung kailan po sila pupunta, pero yun po, tutungo po ang aming team dyan po mismo sa Japan. Okay, so ako naman po, ang inyong lingkod naman po ay pupunta naman po ng Macau. So sa lahat po ng mga kabayan ka-updates na nasa Macau, ang lipad ko po ay on September 13. Ayan, so sa lahat po ng mga kabayan, mga ka-updates, mga ka-follower natin dyan mismo sa Macau, ay magkikita naman tayo. O, kita lang, tapos chismis, ganyan. O, chismis, tamang chismisan lang naman to. O, pag-usapan natin ang buhay mo, ganyan. Ang buhay ng love life mo, ganyan. Hindi, kumbaga parang syempre, parang pag-usapan natin. Syempre, of course, hindi mo mawala yung mga buhay dyan, mga konting chismax, no? Kasi pag mga chismax, ito yung mga nagbibigay, icing sa ibabaw ng cupcake ng usap. Oo, hindi mo mawawala yung mga chismisan na yan. Okay lang naman yan. Oo, pero syempre, parang pag-usapan din natin kung ano nga ba ang plano nyo in the next 5 years. O, diba? Wala ba may nakausap akong kabayan dyan, no? Parang sa una, na mag-usapan namin yung mga kung ano lang, 'di ba? May ka-updates tayo before na nakausap ko, napag-usapan lang namin yung mga kung ano lang. Tapos nung nagsimula na ako sa parang ano ba ang plano nyo in the next 5 years? Ano ang plano mo sa pamilya mo? Ganyan. Oo, biglang umiyak. Parang feeling ko tuloy, parang kung may mga strangers na nag-o-observe sa amin, parang feeling ko ako nakikipag-break no? Oo, bigla siya umiyak. Siguro ganun talaga na pag mga OFW, pag mga kabayan ka-updates natin, kasi malayo sila, nakakamdam ng homesick, ganyan. Pag usapang pamilya, sobrang sensitibo talaga sila. Oo, sobrang sensitibo talaga, no? Kaya naku, mapalad talaga lahat ng mga OFW kabayan na nakasama na nila ang pamilya nila sa
ibang bansa, no? Sobrang hanga talaga ako. Kasi syempre, parang kung tutuusin, may dahilan pa rin naman sila umuwi ng Pilipinas. Pero syempre, yung home nila, yung puso nila, yung dahilan nila para magtrabaho sa ibang bansa, yun na idala mo sa bansang pinagtatrabahuan mo. Parang sobrang laking relief, ayan, sa part nating mga kabayan ka-upbeats. No? Ay syempre, nadala mo na nga sila, hindi ka na nga uuwi ng Pilipinas. Okay, so, siguro kung uuwi ka, yung mga mga minor reasons na lang, ayan, yung mga siguro reunion ng pamilya o di naman kaya may mga properties na pamamahalaan, 'di ba? So may mga ganun. Oo. So, yun po, no, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin sa Macau. Oo, tamang kwentuhan lang. Sagot ko na po ang kape. Oo, sagot ko na yung kape tapos sagutin nyo na lang po yung 2 pieces chicken with extra rice. Ganun. 2 pieces chicken with extra rice. Ayan. Oo, Jollibee. Okay na ako doon. Ayan. So, sa lahat po, mga kabayan ka-updates natin sa Japan at sa Macau, ayan, i-DM nyo lang po ako kung andyan po kayo sa mga area na yan. Okay, let's meet. Pag-usapan natin. Mag-usap po tayo. Ayan, andyan po ang aking WhatsApp number. Ayan, DM nyo lang po ako or i-message nyo lang po ako sa aking WhatsApp number. Sa lahat po ng mga sa lahat nga pala ng mga naghahanap ng mga updates, no, may bago pala tayong upload. Okay, ito pong Ice Tower Reso. As of September 1, 2023, nako, napakagandang project ni SMDC. Isa ito sa pinaka-paborito, pinaka-inaabangan ko. Ini-stock ko talaga. Every day na papasok po sa office, talagang ini-stock ko. No, abangan nyo tuloy. Panoorin nyo po yan, no? Naka-upload na po sa ating channel. Ayan, ito pong Ice Tower Reso. Napakagandang project. At talagang nagulat po ako sa mga promos and memos na aking natanggap. Ito para sa buwan ng September. Ayan, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates na interesadong malaman ng buong Ice Tower Reso, ang buong detalye, okay, nako. Ay nako, yun na lang talaga ang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi ko pwedeng i-detalye dito ang mga promos, ayan, pero as in, nagulat ako. Abangan nyo po yan. I-DM nyo po ako para malaman nyo ang buong detalye ng Ice Tower Reso. Siyempre sa lahat din po ng mga naghahanap ng mga sautu, ng gem, meron din po tayong updates dyan. And meron na rin po tayong mga updates. Kasalukuyan ko na lang pong ini-edit, no? Meron po tayong nakaabang na updates about sa Light 2 Residences. Twin Residences. Diyan po mismo sa Las Piñas. Okay, saan pa ba? Saan pa tayo may baon? Oo, yung mga abangan nyo. Tsaka yung itong project tuloy, itong unit na aking pong napagstayan last time sa Airbnb, dito po sa Short Tree Residences. Okay? Paano nga ba umabot? Ang kwento po nito, kabayan ka-updates, paano nga ba umabot ng 150 million pesos ang property na yan? Kayo na po ang humusga. Okay, kayo na po ang humusga. Okay, para malaman nyo mismo, no, kung talaga bang ka 1.3 1.150 ba? Ka 1.1 1.1 nga ba ang gastos sa interior ng Short Tree? Okay. And nakakatawa dito, no, sabi ko nga po sa last podcast ko, fully booked, hindi na bakante ang kanilang property. Fully booked. Sana all, 'di ba? 'Di ba pag mga fully booked kasi yung property mo or di kaya yung unit mo, fully booked. Imagine naka Airbnb, walang bakanting araw. Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Maaaring hindi na po kayo nagbabayad ng inyong monthly DP or bank financing. Oo, may take home ka pa. O, 'di ba? Kaya sa lahat po ng mga nagpapa-Airbnb, ayan, or di naman kaya sa may mga plano magpa-Airbnb, abangan niyo po ang aking kwento na nasaksihan, na laman dyan mismo sa Short Tree Residences. Kung umabot nga ba
totoo nga bang umabot ng 1.1 million ang interior dyan po mismo sa Shore 3 Residences? Tapos kabahan ka-updates, makwento ko lang, no, tayo po ay nagkaroon ng reopen. Ayan, talagang puro SNDC project ang mga pinag-uusapan natin dito, no. Tayo po ay may reopen. Okay, ito yung mga reopen na talagang ako for me parang depende po yun sa point of view ng mga kliyente natin, lalo na pag walang gaanong alam sa property. Ito yung mga project na kapag nare-reopen, para sa akin talagang kailangan hindi na talaga nag-iisipan pa. Okay? Kasi kabayan ka-updates, kamakailan lamang no isang araw may nare-open po. Hindi ko po inaasahan na mare-reopen po itong property na ito o itong unit na ito. Okay? May nare-open po tayo sa dalawang project na kung saan sold out na. Uulitin ko po, sold out na itong project na ito, pero may na-reopen. Diyos ko Lord, talaga ang lakas ng kabog ng dibdib ko nung may nalaman akong na-reopen sa dalawang projects na ito. Kasi sa totoo lang po, kabayan ka-updates, so kapag may mga nare-reopen, of course, ito parang imagine nyo po, every night 9:30 p.m. weekdays, okay, may nare-reopen na unit. Ba't nga ba may nare-reopen? Ilan lang po sa mga dahilan dyan. It's either nag-transfer ng unit, nagkaroon ng change of heart yung kliyente, hindi na ituloy, nag-upgrade ng unit, okay, nag-iba ng plano, maraming dahilan, no? Pero every time na may nare-reopen sa isang project na sold out na, ay isang pinto ang nagbubukas na oportunidad para sa ibang kabayan ka-updates natin. Hindi ito yung parang, kasi siguro mga ilan sa inyo parang produkto na, no, na parang nakakuha kayo ng unit na nare-open, akala nyo nare-open dahil pangit. Hindi po totoo yan. I am very sure may mga ibang akong kapatid dyan mismo na-introduce sa inyo mga reopen, yung mga ibang kapamilya ko sa SMDC, na-introduce sa inyo yung reopen, and then parang medyo hindi kayo at peace na kunin, no? Kasi nga reopen. Pero Diyos ko, depende po yan sa project. Kung maganda yung project like Air Residences and Shore 2, ay nako, huwag nyo nang patagalin pa. Oo, binanggit ko na yung dalawang project, diba? Okay, so may na-reopen po tayo dito mismo sa Air Residences. Ayan, meron tayong na-reopen sa Air 1BR with balcony. Alam nyo, ang dami nag-aabang talaga dito. Oo, and marami nag-aabang sa mga 1BR with balcony, pero ngayon may na-reopen na po, kabayan ka-updates. Ayan. Inalat ko po ito mismo sa lahat ng mga kliyente ko na mga nag-aabang at mga yung ibang mga kabayan ka-updates natin na gustong malaman ng buong detalye, na curious, no? Nalaman nila itong reopen, and talagang sa dami ng mga nasandang ko, may apat po na may apat na interesado. Okay, may isa pa nagpa-Zoom meeting, si Miss Han. Napaputol-putol pa ako. Ayan, yung tatlo puro tawag lang sa WhatsApp, no, na pag na introduce ko na nga sila. Well, hindi ko pa alam, no. May isa umuuna, pero syempre as long as wala pang reservation, hindi pa na gagawa yung mga docs, no. The unit is still open for everyone, sa lahat po ng mga kliyente ko. Naka-hold pa rin po under my name, no, itong Air Residences. Okay? So, sa mga nagtatanong po ng detalye po ng Air Residences, ito pong unit na ito ay facing amenity. Hindi ko po sasabihin kung anong floor, pero mataas po siya.
Okay, kasi baka may mga nakikinig ng mga ano, mag-aabang. Oo. So, mataas po siya. Sobrang taas po niya. Pero kasi pag baka matataas, ito yung mga bentahe sa market, no? Sa mga nagpapa-Airbnb. Um, 1 BR with balcony, 26.70 square meters. Ang kanyang lease price po ay 7.101 million pesos. Okay? And then, ang 5% po niyang down payment, wala pa po doon yung mga ano, no, yung mga VAT, yung other charges. Pero yung 5% down payment po niya ay 390,000 pesos. Okay? So for example, kung kayo po ay reserve ng unit sa air, na gusto niyo yung property sa air, ang reservation fee ay 30,000 pesos. Tapos after 30 days, ang susunod po mismo na babayaran po natin ay 390,000 pesos. Dapat yung 30,000 part po yan ng 5% pero dineduct po natin. Okay? So 30,000 reservation and then 390 after 30 days. Okay, so after magbayad ng 5%, magkano ang babayaran mo? Okay, ang magiging monthly mo for 35 months. O, diba? 35 months ka ba ka, at least nagbabayad ka sa SMDC 5 months at 0% interest. Again, ulitin ko, hindi pa ho ito bangko. 10% down payment or second down payment payable in 35 months. Okay, so para lang maano ko lang, baka kasi medyo nako-confused, no? Reservation fee 30,000. After that, after one month first down payment, yung 5%, that's 390,000 pesos. After that, yung 10%, nasa mga 800 plus yun, yung 10%, payable in 35 months. So, kung i-divide mo siya in 35 months, mga nasa 24,000 pesos. Okay, 24,000 pesos. And then, 85% balance through bank financing. Okay, so imagine, pag kayo po ay nagbayad na ng 5% down payment, hintay lang tayo ng mga 2 to 3 months. Okay, kasi yung iba kasi parang biglang na-excite, no? May mga iba parang nakakatanggap pa ng mga pangako, no, ng mga mula po sa iba kong kapamilya sa SNDC na parang pagka down mo na ng 5%, move in ka na agad. Alam nyo, totoo naman talaga yan, pero may ilang araw po tayong hihintayin. Qualified ka na for turnover, pero syempre dadaan pa yan sa punch listing, check ba ng engineering yan, kung safe na bang tirahan, 'di ba? So kaligtasan niyo pa rin ang pinaka-importante, at saka yung value ng binili niyo. Kung kailangan medyo pulido ang pagkakagawa. Okay, so i-expect niyo na po, no, na possible po na aabot po ng turnover after 2 to 3 months. Siguro 3 months sa pinaka-maximum. Ngayon, kung medyo may mga ilan sa atin tumagal po ng ilang buwan, ay medyo iba na yun. Okay, it's either meron kang hindi na-comply na documents. Ayan. Or may hindi ka na tawag nito, hindi na coordinate ng inyong IPS na dokumento, may nakalimutang ipasa, ganoon kasi minsan talaga, no? Kaya ako ay suggest sa lahat po ng mga naka-EOP, sa lahat po or naka-early move-in program, sa lahat po ng mga clients na nagbayad ng 5% at naghihintay na kanilang turnover, ako ay suggest pasantabi sa lahat ng mga customer service, dumiretso na po kayo sa customer service ng SNDC. Well, okay din naman na dumaan pa rin kayo sa amin, pero mas maganda kasi para hindi rin alam niyo second hand information, kasi minsan umaasa totoo naman talaga, umasa po kayo sa amin. Kaya lang, may mga pagkakataon kasi na mas maganda, una nyo pong naririnig mismo sa customer service. Yan. Kasi
sila mismo ang mas magbibigay ng buong detalye. Ba't tumagal? Bakit? Ano ba talaga nangyari? May mga ganun kasi. No? So, ako even si Sir Miko Pastrana, if you're listening nun, talagang kumuha siya ng Air, one bedroom. At talagang tutok talaga siya kaka-update, kaka-follow up. Oo. So, hindi wala pang turnover, pero naka-ready na mismo yung mga gamit. Excited nang lumipat. Baka nakabili na yata ng mga gamit. Ano ba, Sir Nico? Nakabili ka na nga ba ng mga gamit? Ayan. Oo, bumili na ata sa IKEA. Oo, medyo hindi pa na-turn over ang kanyang property, pero nakabili na mismo sa IKEA. O, di ba, ang saya. Oo, kasi ang ganda naman talaga ng mga gamit sa IKEA, dyan mismo sa Mall of Asia. O, sabi niya kasi ang target turnover niya ay October. So, dapat daw by October, makalipat na nga siya. Mukhang papasok na kasi the last time na nag-update ako or nag-follow up ako. Kasi, yun, sabi ko nga, nagka-follow up siya sa customer service, pero kahit na ginagawa niya yung pag-follow up, hindi naman tayo nakakalimot gawin yung part natin as IPS na mag-follow up din, no? Or mag-ask ng update sa office. So, parang within 2 weeks, parang papadala na po siya ng notice of acceptance, no? Hoping and praying talaga, no? Kasi gusto ko lahat na kumuha sa akin ng mga ready for occupancy project sa SMDC. Kung pwede lang po, kabayan ka updates, mapamadali talaga or bago umabot ng Pasko ay makapag-move in na po kayo. Kasi yun talaga yung target talaga natin. Makapag-move in talaga sila. O kaya sa lahat po ng mga nangangarap na na makapag-acquire ng property ng RFO, ayan, makapag-move in, ayan, makapag-Noche Buena, makapag-Medianoche, makapanood ng mga fireworks, 'di ba? Syempre asa taas ka. O makapanood ka ng mga magandang fireworks from your balcony. Okay, i-DM na po ako. Okay, so meron tayong available unit sa Air Residences. Ayan. At saka ito pa pala, kasi, marami sa amin talaga na ito talaga yung pinakagustong, or dahilan kaya kumukuha ng property. If you are looking for a property na gusto mong ipa-Airbnb business, no? Yung hindi ka malulugi, yung laging may tao, ito na yun, yung Air Residences. Ang dami-dami ng mga kliyente or homeowners na talagang masaya na pinapa-Airbnb nila yung property nila. Nakipag-tie up sa mga leasing company and then pinapaupahan yung property, no? Pero kung meron man siguro dito na nakikinig na about sa Air, at kayo po ay tiga-Air at pinapa-Airbnb mo yung property mo, tapos sasabihin na wala naman, just hindi ko naman nakamdam yung income ko sa Air. Well, siguro po baka hindi po napa-interior. Kasi syempre, kailangan talagang makipaglabanan din tayo sa mga kapwa natin, mga homeowners, no? Ano naman ang gagawin ng, for example, may 2 property sa Air. Tapos, yung isa, may gamit na, may Netflix, may internet, maganda yung kama, pwede na. Tapos, malaki TV, okay. May dining table, may kompleto sa gamit, may water heater, may aircon, 3,000 pesos mo pinapaupa. Okay. Pero, kompleto. Okay. May isa namang unit. Ang ganda ng interior. Oo, itong beshi mong kapitbahay mo sa Air, ang ganda ng interior. May Netflix, may internet, may pa-sculpture. Oy, may pa-sculpture ha. O alam mo na, Miss Karen, may bilis niyo. O yung kaibigan po nating artist, ayan. May pa-sculpture, may parang ang ganda ng walls, ang ganda ng interior ng banyo, yung tipong nakakalimutan mong parang feeling mo asa Okada ka, feeling mo asa nasa mamahaling
tawag ito, nasa mamahaling hotel ka. Pero ang daily mo ay 3,000. Sino ngayon ang papasukin at dudumugin? Diba? So, ganun lang po kasimple yan. Kaya kailangan talaga paghandaan ng interior. Ang dami naman natin kilalang nag-i-interior. Ayan. Allow me to help you, kabayan ka updates. Oo. So, yun nga. Ang mabalik nga tayo sa Air Residences. Ang dami dyan. Talaga na naghahanap mismo ng unit for staycation. Kasi we have to understand, ladies and gentlemen, ito po ay parte ng Makati. Marami dyan mismo talaga naghahanap ng mga matutuluyan. Okay? At saka ito pa, ma-share ko lang din. Kasi nag-Airbnb ako dyan one time sa Makati, sa Air Residences. Hindi ko lang alam kung nagkataon lang, no? Pwedeng kayo, sa lahat po ng mga nakatira sa Air, kayo na bahalang mag-correct sa kasi maaaring consultant ako, pero hindi naman ako 24/7 nasa Air mismo. Pero basta nag-check-in ako Saturday and then Sunday, nag-check out ako. So one day lang po ako nag-staycation. Siguro gusto ko lang kasi ma-feel ulit yung vibe ng Air, no? Alam niyo, walang ganong tao. Siguro may mga tao sa amenities, siguro mga 5-6. Hindi ganun congested yung lugar. Siguro ang iniisip ko kasi, ito yung lugar na kung saan ang dami kasi mga malls na pwedeng puntahan, pwedeng daanan, family day, and gusto nyong kumain sa labas. Diba? Ang dami pwedeng daanan. Kasi dito pa nga lang, baba mo, may Air Mall. Tapos, kasatabi, ano po natin siya, ibang developer siya, pero ang laking pakinabang din talaga. Meron din katabing mall. Okay? Ang pangalan po ng mall ay tatagalogin ko na lang. Ang pagtayo. Ayan. Ang pag-angat. Hindi ko pa sabihin yung pangalan ng mall, pero open din yung mall na yun sa public. Sa Air, homeowners, 'di ba? And then katulad sa Air, para din siyang meron din condo mismo sa itaas. Okay, meron din pong condo sa itaas. Nakakatuwa, no? Pero aaminin ko naman, kabayan ka updates, no, na medyo kahit kalaban sila, ang laking bagay din kasi meron mga wala si Air Mall na meron doon. Ayan na, baka sabihin ng mga tiga-iba dyan na parang napaka-bias ko. May mga medyo maganda-ganda rin po yung mall na yan. Okay. Pero syempre, kung titira kayo, dito na kayo sa Air Residences, diba? Kung pipili kayo ng property, kasi dito talaga, dudumugin ka. Oo. Okay. So imagine, balik tayo sa negosyo, no? Kung kumuha kayo ng property sa Air, kung kinuha nyo man to mismo, kinuha nyo yung Air Residences. Pagkatapos, nag-spot DP kayo ng 5%, naka-move in na kayo after 2 months, for example lang, tapos ang monthly nyo ay 24,000. Pina-interior mo, pinaayos mo yung unit, pinaupahan mo yung property mo ng 3,000. May 20 days booking. Iba-ibang clients. So, 3K times 20, may 60,000 ka. Ano pa sunod? Kapag pinaupahan mo yan, yung 20 days, may 60K ka, yung 24,000 ibayad mo sa SMDC as part of your commitment. Dahil due date mo nga every month, no, ng 24,000. Yung 36, i-keep mo. Iipon mo, pwede mo ipandagdag sa bank financing someday, o di naman kaya kuha ka ng ibang sa pang-property, 'di ba, ng pre-selling, o di kaya pwedeng ganoon ulit, no? Parang may pang 5% ka, kuha ka ulit ng isa pang unit, tapos paupahan mo. Ang daming gumagawa niyan, kabayan ka updates, no? Kung may oras pa nga lang, meron akong isa sa mga nagpapatotoo niyan.
ay yung aking sales director. Si, ano, um, si Sir John. Ayan. I don't know if he's listening. Ayan. Diyos ko, ang dami-dami namin sa grupo. So, hindi ko alam kung nakikinig po siya. Pero, mega shout out to you, Sir John. Oo. So, meron siyang property. Siguro, i-feature ko po yung kanyang kwento on my next podcast. Ipapakanin ko po dito, no? Kasi may mga Q&A pa tayo dito. Oo, abangan niyo po iyan. So, maganda. Sobrang ganda. Sa lahat po ng mga interesado at gustong malaman kung paano yung flow ng Airbnb namin sa air, ayan, i-DM niyo lang po ako. Tapos bilang pangako, may isa pa tayong project na naki-open. Ito po yung sa Shore 2 Residences. Okay, sa Mall of Asia. Sold out na rin yan, may naki-open at 24.1 square meters, 6.7 million lang. Again, 6.7 million pesos. 1 BR with balcony. Oh. So, medyo ano rin po ito. Kasi yung iba may mga ibang Shore 2 na 7.9, 7 point something. Ito, 6.7 pa. May discount pa. Oh, abangan niyo po yung aking detalye dyan. Or di kaya, i-message po ako sa aking WhatsApp. Baka gawan ko to ng vlog itong mga reopen na ito. Kasi sobrang, ay nako, sobra talaga. Ito yung mga project na nare-reopen na hindi mo na talaga dapat pang pag-iisipan. Diyos ko Lord, kung alam nyo lang talaga, mas excited pa kami no, na ibenta yung property ito. Kasi, ay nako, kasi iba talaga, iba as in. So, tawag po kayo, mag-message po kayo kung interesado kayo. Kasi kahit ano, wag ka mag-alala kasi hindi naman ako namimilit. No? Kung ang dami nagkakagusto, so, unahan lang talaga. Hindi ko pipilit yung isang project kung wala ka, di naman peace sa heart mo, di ba? Or hindi ka ready. Kasi kapag hindi ka ready, lagi kong sinasabi, kapag hindi ka ready, baka ma-absorb lang nung negative vibe yung property, kahit gaano pa ganda yung property na yan. So, inaano ko, wala naman masama magtanong. Basta wag ka lang mong go-ghost, oo. At saka hindi ka kapatid sa industriya. O hindi ka freelancer, ayan. O Diyos ko, pahalagaan naman ng oras. Huwag ka namang dyan. And syempre yung wala ka pang nakakausap. Kasi baka mamaya may nakausap ka na, diba? Ayan naman tayo eh. Nangangati yung ilong ko, kabahan kapis, hindi ko alam kung bakit. Sabi nila pag nangangati ang ilong, may perang kapakating daw. Sana totoo kasi napapanguna po yung napupudpud na po ilong ko kakamot, diba? Sa mga hindi po kasi nakapanood sa aking video ngayon, sa aking podcast ngayon, kamot ako ng kamot sa ilong ko, hindi ko alam bakit. Wala naman akong tigihawat, pero sabi nila pag meron daw pag kamot ka ng kamot sa ilong mo, may grasyang kaparating. Sana meron. Oo, at ang dami nating mga sinusuportahan. At saka syempre gusto ko din talagang pagandaan yung Kapaskuhan, ayan, para kasi sana matuloy. Kasi yun nga parang gusto kong gumawa ng vlog. Of course, kasi December na naman, no? Pag December, parang wala nang gaanong yan. Ito yung buwan na kung saan nagbababa na po kami nagbababa na kami ng bandila, no? Dahil we do understand na talagang lahat po ay busy na mismo sa Christmas season. Parang nag-iisip ako ng vlog. Well, may updates pa rin, huwag ako mag-alala, no? Pero nag-iisip ako ng vlog about giving. Yung giving na parang gusto ko naman na, well, syempre, hindi ako top seller, hindi naman tayo, pero, pinagpala tayo ng Lord sa industriyang ito. So, gusto kong ibahagi sa iba. So, wala lang. So, gusto ko lang magbahagi. Maliit lang naman siguro, pero kasi sa mga hindi po nakakaalam, ayan, birthday ko po kasi itong December 1.
So, again, alam niyo na po, hindi po nagpaparinig, hindi po ako nagpaparinig. Hindi po ako nagpaparinig na birthday ko po itong December 1. Oo, ayan, baka lang may baka lang naman. Hindi, kumbaga parang baka hindi ako maganda ng birthday ko. Kasi yung father ko nasa Iloilo. So parang wala naman akong family dito. Siguro may mga pamangkin ako. Baka ilabas ko lang sila. Pero gusto ko itong birthday ko parang binigyan tayo ng panibagong taon para para i-celebrate ang buhay. Gusto kong ibigay sa iba. No? So maghanap tayo ng mga taong pasasayahin. Wow, pasasayahin. At saka syempre, para na rin siguro for Christmas season na rin, parang gusto kong, di ba nasabi ko na nga po kabahan ka updates, parang gusto kong parang gusto kong buhayin ang Puso ng Pasko series. Kasi meron akong Puso ng Pasko series sa isang channel na ayoko na kong sabihin kung saan po iyan. Meron akong Puso ng Pasko. Well, hindi naman ganun kalaki, no? Pero at least kahit paano nakakapagbigay ka. Pero ngayon parang gusto ko ulit siyang buhayin. Pero medyo may pagkabongga ng konti. Oo, so siguro mag-vlog ako mga 4 na videos. Ayan, abangan niyo po yung Kabahan Ka Update. Sobrang excited ako dito kasi gusto kong maipadama yung kapaskuhan sa lahat ng mga Kabahan Ka Updates natin na medyo hindi nararamdaman ang pag-asa. Oo, kasi hindi lang po ito, siyempre, Diyos ko, pinagpala po tayo ng Lord sa SMDC. May mga kliyenteng nagtiwala sa atin and gusto ko naman na since tayo po ay pinagpala, gusto ko maging channel of blessing sa iba. Baka niyo po, nakapag-pray niyo po nasa na materialize kasi ako lang naman din ang gagawa nito. Wala naman akong karamay, wala akong asawa, wala akong pamilya. Ayun, dumako na nga po tayo sa ating mga tanong. Okay, so may mga tanong po tayo dito na tawag ito? Nagbigay na may mga tanong po tayo dito sa ating channel. Okay. Nung last time po kasi wala tayong mga tanong-tanong. Okay. So ngayon may mga tanong po tayo dito. Mga naipon na sila actually. Ang daming tanong. Sana kumasa po ang ating oras. Ayan. Bago ang lahat, gusto ko munang i-shout out si wait lang. Teka lang, asan ba yun? Ito hindi ko alam kung na-shout out ko na po ito ha. Thanks po for posting. Thank you for posting. Sabi ni Jeremy, ilapit ko na nga ito para akong ewan dito. Okay, Jeremy 49463, ayan, about sa sale residences. Okay, nag-message po siya or nag-comment siya 2 weeks ago sa ating sale residences last July 26, 2023. Sabi niya, thank you for posting. Sabi naman ni Mururano, ayan, salamat sa video. Ayan, doon din po sa sale residences construction updates as of July 26, 2023. Sabi dito ni Deo Fermin 5192, hi Justin, hindi ko alam kung nasagot ko na rin to. Hi Justine, ask ko lang for gold residences, pwede bang i-dismantle yung wooden partition upon turnover? Yes, pwede po. Okay? Pwede po. Ayan, makapag-ugnayan lang po kayo kapag na-turnover ng inyong property. Makapag-ugnayan lang po kayo sa property management. Ayan. So, pwede pong matanggal itong divider niya sa 1 bedroom. Nag-message po siya sa SMDC Gold construction updates as of August 1, 2023. Sabi naman dito ni naano ko na nga to. Oo, si Just Me and Me. Oo, may mga pampangalan. Sabi dito ni Paradise Vlog 19, thank you po Sir Justin sa update sa Gold City. Tayo po ay nag-update dyan last August 1, 2023. Abangan niyo po, may update ulit tayo. Ayan, dahil syempre September na nga po, meron tayong update mismo dyan sa Gold City. Okay, abangan niyo po yan. Sir, yung sa shore
3, Tower 3 and 4, lahat ng units dyan, ang turnover ay itong 2023. Hindi naman aabutin ng 2024. Bakit pag visit ko po dyan sa short 3, parang hindi pa ganun katapos yung short 3, Tower 3 and Tower 4. Mula po yan kay Diate Bloomer. The Late Bloomer, okay. The Late Bloomer 6106. Hi, The Late Bloomer 6106. Ayan. Of course, we have to understand, no? Nung mga panahon na nagkaroon ng pandemic, talaga may mga nagkaroon ng adjustments. Ayan. Pero alam nyo, kung mapapansin nyo po sa aking mga updates, talagang sobrang minamadali na rin talaga ng mga ating mga kapamilya dyan sa site para tapusin yung short 3. Okay. And totoo lang, Miss The Late Bloomer, konting-konti na lang din talaga patapos na rin talaga si short 3 residences, no? And in case man kung meron na kayong unit kay short 3 at yung last month DP nyo ay itong 20, for example lang, no? Ang last month DP nyo ay December 2023. Okay. At halimbawa lang, parang siguro na-delay sila ng 6 months, no? Favorable po sa inyo yun, no? It's either pwede kayo mag-stop payment or di naman kaya mag-additional DP kayo para kabawasan po sa inyong bank financing. Okay, so maganda rin pong bagay yun. Kahit ako as an investor, noong una parang naaano rin ako pag nade-delay yung delivery, yung turnover. Pero ang importante doon, parang bigla mo maiisip na parang pwede mo rin naman parang kesa mag-bank loan ka ng ganitong panahon, tapos wala pang promo si bangko at malaki pa yung iloloan mo sa bangko. So what if mag-add na ng DP? So mababawas pa yung principal mo. Pero huwag kang mag-alala, Miss The Late Bloomer. Magsasend mismo ng si SMD sa'yo ng email kapag ready na for turnover. So, konting hintay-hintay na lang. Malapit na yan, soon. Malapit na yung turnover mismo si short 3 residences. Okay, sabi pa dito, 4 days ago, si just me and me. Oo, talagang talagang hindi pa rin nagpapatalo. May entry pa rin siya ng question. Alam mo, enjoy akong banggitin itong pangalan mo. Just me and me. Hindi ko alam kung ano ang kwento sa likod ng pangalan niyang ito. Ayan. So, nag-comment siya sa podcast clip natin sa Sands Residences. Okay, yung saan nga ba maganda mag-invest, 1BR unit facing Manila Bay or Mall of Asia. Sabi dito, pag studio type po sa Sands at facing Makati, okay lang po ba? Alam ko po hindi okay kasi yun pa rin po ang kinuha ko. Okay. Oy, neighbor. Hello. Meron ka palang unit sa Sands Residences studio type, no? Alam nyo, kabayan ka updates, no? Kay Just Me and Me. Ayan. Inano ko na kasi medyo tamad na po akong banggitin ng pagkahaba-haba. Alam nyo, ako, kahit saang unit pa yan sa Sands Residences, naniniwala ako na sobrang ganda po ng property na yan. Sobrang ganda ng location na yan. Okay, sobrang ganda niyan. And kung yun ang napili mo na property, kung diyan ka makakahinga na maluwag, makatulog sa gabi dahil yan po yung kaya, okay ito. No? Okay po itong property sa facing Makati. So, huwag yung sabihin na hindi po okay, no? Though, well, kapag ako po ay nagpe-present sa akin mga kliyente at hinihingan po nila ang aking recommendation, syempre ang pinupush ko naman talaga is mga 1BR na facing Mall of Asia or facing Manila, ganyan. But it doesn't mean na hindi maganda yung facing Makati. Ang facing Makati is affordable. Medyo mura po siya compare po sa mga facing MOA and Manila. At saka, facing Makati to. Ang ganda ng facing Makati. So, sa akin, parang kung yan po yung kinuha nyo, huwag nyo isipin na pangit yung facing Makati kasi maganda po ito, kahit studio ito,
may ilalaban po itong unit nyo sa Sands Residences, no? Siguro ang akin lang, kung plano mo siya pa Airbnb, yun, like kung ina-advise, ipa-interior mo, okay, ipaayos mo, kasi ano pa rin yan, parang bentahe pa rin yan. Diyos ko, meron kang unit sa Sands. Oo, you should be proud of it. Huwag mong sabihin, alam kong hindi, no. Kaya binabati kita ng congratulations, just me and me and me and me and me and me 1,000 times. Oo, kasi ano pa rin yan, 'di ba? Parang hard-earned money mo ang tinaya mo diyan, pinaghirapan mo yung property na yan. So hindi maganda pa rin po. Magandang investment yung studio sa Makati. Si Hamis Honey Lane na kumuha naman facing Manila dyan po sa Sands. Ayan, mega shout out to you. Sa lahat po ng mga kumuha ng studio units, kahit saang project po siguro, huwag niyo masyadong isipin na parang, kasi studio lang ako, ganyan. No. Ang importante, may SMDC unit ka. Diyos ko Lord, ang dami-daming gustong magkaroon ng SMDC unit, di ba? And takot kayo, di ba? Parang at least may courage kayo to get a property sa Sands. Oh, di ba? Kaya huwag nyong i-small na parang hindi po okay, no. Kaya ako binabati kita, just me and me and me and me and me. Congratulations. Ituloy mo lang yan. Huwag mong ibenta muna. Oo. Huwag mo muna ibenta. Pagkakitaan mo muna yung studio mo tsaka mo ibenta. Okay? Ipa-interior natin. Okay? And sabi naman ni user, hindi ko alam, user JW5BW4UZ8N. Diba? Grabe. Parang password lang na cellphone. Okay, sabi dito, saglam po ba? Okay lang ba? Okay lang pag facing EDSA? Of course. Kahit gaano ka-traffic dyan, Diyos ko Lord, ang importante, ang daming taong dumadaan dyan sa EDSA. Oo. So, at saka maganda yung facing EDSA kasi andyan yung mga city lights, ang ilaw, masigla. So, maganda yung napili mong property. Okay, from Jeremy 49463, does sale residences have underground parking for sale? Yes, we have. Okay, we have po. Based on our availability, we have. Mula naman po kay user dash ZW7VI1SE8G. Alam nyo, ayusin itong mga pangalan nyo. Ang hirap banggitin. Oo, so nag-message po siya sa Sands Construction at updates as of July 28. Grabe, parang ang bilis. Salamat sa updates po. Naku, maraming salamat po sa inyong panonood. Okay, so sabi naman dito ni Leilani, si Leilani Melad sa New Zealand. Ayan. Best regards po sa inyo ni Sir Jana. Thank you for watching my videos sa SMDC sa aking podcast. From user-OJ3WH5Z2X. Hi po, SMDC Light 2, good job. Ask ko lang po, OFW kasi ako, kailan ang turnover date nito? 1 year higit na kasi nagbabayad para i-check ko kailan ako uuwi. Okay, so ang target turnover po ng Light 2, yung first tower ay September 30, 2024. Ako din po sa aming pro, no, sa portal po namin, pero in case man kasi na kayo po ay ang naabil niyo pong terms ay promo, ayan, kailangan niyo tapusin yung inyong down payment at maayos po na yung bank financing para kayo po ay makapag-move in. Okay? Sabi dito ni Japan Life Japan Life Gen 5650. Okay din ba yung Makati view with balcony? Ay, ganun din. Same din po, no? Doon sa sinabi ko kay Just Me and Me. Yes. Okay. Yung 1BR with balcony, ito sa Makati, sa Sands Residences. Yes. Okay. Hi Justine, I will follow your advice na kayon pa lang. Pag-iipunan ko na yung pang-interior na makukuha kong unit sa Gold Rush. So to offer something great na ikapa-Airbnb ko, pwede na siguro yung mga 1.2 para maganda ng gusto. Wow! Yung unit ko, yaan mo kapag natuloy yun, sana ma-feature mo sa vlog mo and I will let you stay there for free. Salamat. Ay nako, Miss Jesseline Mata. Ayan.
Ay nako, Jessie Mata, hindi ako papayag. Magbabayad po ako. Siguro discount na lang. Pero hindi ako papayag na libre. Ayan, because gusto ko talaga na maramdaman nyo na kumikita po kayo. Ayan, hindi po tayo po ay nagbablog libre na, no. Magbabayad po ako. Bigyan nyo lang ng discount, okay? And baka magkita pa tayo. Taga Golden po ako. Ayan, so ayan, in case pag na-turnover ka na sa Gold Reso, meet tayo, coffee tayo dyan sa baba. Ayan. Okay, so maraming salamat, Jessie Mata 5181. Siya po ay nag-message sa aking SMDC Podcast episode 16. Magtatanong lang ako ng convention ng SMDC October 15, Liminho. Pupunta ako, pwede ho ba kumuha ng ticket para doon? So siya po si Edna San Diego 6571 nag-message po sa when is the best time to flip. Okay, alam nyo, nabigla ako sa balitang yan. Hindi kami na may mohan dyan. Oo, pero wala pa kaming alam kung talaga may ticket, no? Ang dami din nag-ask din sa akin ng mga clients, no? Oo, may unit kami ha, baka makalimutan kami. Hindi ko po alam talaga. Okay, pero kapag alam ko na po yung mechanics mismo, alam ko na yung i-broadcast ko dito mismo sa aking podcast. Okay? Yes, totoo po, October 15 pupunta si Liminho dito. Ayan, so watch out. Oo, so sa lahat ng mga fans ni Liminho. Ayan. Okay, so wala na po tayong tanong. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa pakikinig sa ating podcast. Kung bago lang po kayo sa aking podcast na napakinggan nyo sa aking Spotify, please follow me po, no, for more episodes, for more SMDC podcast and episodes sa YouTube channel ko. Ayan, kung nakinig nyo rin po itong podcast na ito, kung bago lang po kayo, please don't forget to subscribe to my channel, Justin Archeda-SMDC TV, for more podcast episodes and video updates all about SMDC projects. Kung kayo po ay may mga katanungan all about SMDC projects, ayan, ako, bibigyan tuhon natin ng sagot yan. Huwag ko kayo mag-alala. I-DM nyo lang po ako or mag-comment down below lang po kayo kung ano yung mga tanong nyo all about SMDC projects, no? And syempre, ginaulitin ko po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin na gustong malaman ng buong detalye ng Air Residences. Nako, eto na po yun, kabayan ka-updates. Mag-DM na po kayo bago kayo makaunahan. 6391528143555. That's 6391528143555. And don't forget to follow me on my social media accounts. Facebook page, SMDC Kabayan Investment. Justin Archeda-SMDC TV. TikTok, ganun din po, Justin Archeda-SMDC TV. Instagram, and lagi ko nababla ko sa aking mga SOCMED accounts. Ayan. So, yun po, please follow niyo po ako sa lahat ng mga SOCMED accounts ko. Ayan. So, once again, guys, ka-updates, ito pala, if you want to be an international marketing partner, ayan, please let me know kung gusto niyo pong mag-partner with SMDC. Nako, willing na willing po akong yakapin kayo with open arms. Ayan, i-DM niyo lang po ako sa aking WhatsApp number. Okay? Again, ako, maraming salamat po sa inyong pakikinig mula simula hanggang dulo. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist Justin Archeda, na lagi po nagpapaalala po sa inyo, kabayan ka-update, sabay-sabay po tayong lumipad at mangarap. Again, maraming salamat. Patapos na po ang ating 1 hour. Overtime po tayo. Again, maraming salamat po. Stay safe and happy investing, everyone.